Matinding bangungot ang pamamaril kaninang umaga sa San Jose National High School sa Tacloban. Bagay na hindi dapat nangyayari sa itinuturing na pangalawang tahanan ng mga bata. Nakakakilabot ang sunod-sunod na putukan at ang palahaw ng mga mag-aaral. Sa gitna ng kanilang pagtatago, isang mag-aaral na nasa pintuan ramdam sa labas ang takot sa gitna ng takbuhan ng mga mag-aaral. Ang isa, may buhat-buhat na estudyante. Pinara ng mga tao ang ilang motorista para maisakay ang biktima. Kita rin ang bahid ng dugo sa bangketa. Tatlong kumpirmadong nasawi. Ang isa sa kanila, nakita na lang ng kanyang ina sa isang sasakyan. Relax lang ako kay kasari ko diri ako anak ko kay patay ko nung wala. Tapos may nagyakan ni Pilis private ko at kurungan ko tas kaya ako nga nagkuhan na ako. Tapos kuhan ko kami kuhan diha mga hospital ginbiling ko kung bagin lang ko ginkuhan lang at tuwan na ako anak ko. Hindi bababa sa labing-isang sugatan at nasa maayos ng kalagayan. Pero ayon sa mga investigador, posibleng may iba pang sugatan na hindi pa nila na-account. Dalawang minor de edad at suspect, si alias Nash, grade 9 student na 14 anyos, nahuli sa loob ng paaralan. Si alias Rod naman, grade 10 at 15 anyos, naaresto sa hot pursuit operation. Nakausap ko ang ina ng dalawang estudyante sa paaralan na nasa katabing kwarto lang kung saan namaril ang dalawang suspect. Yung mas bata po, nagmaskara daw, nag-face mask. Pero yung mas matanda na 15 years old, walang takip ang mukha. Yung mga anak ko sumakit yung ulo ng bunso kasi sa aligaga kanina. Nakausap ko rin na isang guro sa paaralan na nakaligtas sa karahasan. Parang ganun-ganun siya, tapos automatic po. Nang makita niya ako, pinutukan niya agad ako. As in, around 3 meters or 4 meters lang yung distance namin. Saglit lang, labas siya. Next rumagad, putukan na naman. Bago ang pamamaril, nag-post pa ang dalawang minor de edad na may hawak na mga baril. Hindi pa tiyak kung ito rin ang mga ginamit nilang armas. Nabawi sa 14 anyos na suspect ang 9mm na baril. Pag-aarero ito ng kanyang tiyahin na pulis sa Police Regional Office 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. Kalibre 38 naman ang nakuha sa 15 anyos na suspect. Nakarehistro ito sa isang security agency sa Cebu City. Inaalam pa kung kaninong gwardiya ito naka-issue. Inaaraw ko gusto ko lang ito makasuhan ang tagiyahan ito nga mga kusil kaya diri ito may ngantit bata kunwaray kundad ito nga kunilot nagkuhan ito nga mga kusil kunilot tagiyahan ito nga mga kusil. Itinailalim na sa parapin test sa mga suspect na ayon sa pulisya ay 40 beses nagpaputok. Lumalabas na naman rin sila sa hallway pa lang at nang makapasok sa classroom, tinutukan na lang ang sinumang maabutan. Diretso pong pumasok yung dalawang CICL natin without saying anything. Basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang ang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila. Random lang po ito na mga biktima nila. Nagpaputok din po madaming beses, hindi lang naman na yung talaga na pinagserya yung mga estudyante na natamaan. Huling ang nakikitang mitya ng pamamaril sa ngayon. We're still verifying kung yung exactly the targets were in that classroom. But as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Isinailalim na sila sa questioning kasama ang kanilang mga magulang. Iimbestigahan din ang pamunuan ng paaralan, lalo't ang isa sa mga suspect, dati na palang nagpo-post ng mga violating video, kabilang ang video ng pagpapuputok ng baril. We're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Aalamin din kung ginagaya ba ng dalawang namaril ang mga insidente ng school shootings sa Amerika. Ipinag-utos na ng PNP ang paghihigpit sa mga paaralan. Ayon sa DOJ,
Nakipag-ugnayan na sila sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8 ukol sa insidente. Ang DepEd labis daw na nababahala sa tinuturing nilang high alert situation. Nakipag-usap na raw sila sa mga ahensya ng gobyerno para naman sa medical assistance at psychosocial intervention ng mga apektadong learner at personnel. Nagbigay rin ng psychosocial support at psychological first aid ang DSWD. Si Pangulong Bongbong Marcos na nalungkot sa nangyari, ipinag-utos ang malalimang pag-iimbestiga, agarang pagbibigay proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, lalong-lalo na sa mga paaralan. So going back, there was a shooting incident involving high school students in Tacloban City. This happened just this morning at 9:20 a.m. of June 22, 2026 at the San Jose National High School at Barangay 87 San Jose, Tacloban City. There were a total of 10 victims, 3 deceased, all minors, and another 3 were wounded directly because of the shooting, and 4 others were wounded when they were panicked. May mga tumalon po sa bakod, so on and so forth. So, direct victims of the gunshots ay 6 po. We have taken custody of the 2 CICL suspects, an alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school. Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. As of now, we have recovered 40 shells, empty shells, at the crime scene. The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 arm score. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office, while the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Student behavioral monitoring systems and the availability of guidance counselors and mental health support. Safety standards for off-campus activities relevant not just to school violence but also to the Aurora incident. This is yung off-school activities. We're committed to ensuring that these reviews translate into concrete and immediate action and that our schools are made safer for every student and every Filipino. Thank you, sir. The officer in charge, Public Information Office, is now ready to respond on your inquiries. Ma'am. Hi, sir. Sir, the incident happened 9:20 as you said earlier. May ongoing yung classes doon sa classroom kung saan namaril yung estudyante? Yes, diretso pong pumasok yung dalawang CICL natin without saying anything. Basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila. Yung mga suspects, sir, based dun sa initial investigation, I understand bago pa lang, di lang ito nalinaw kanina ni Regional Director Capoy, pero may target daw ba sila? Nandun ba sa classroom na yun yung target supposedly ng mga suspects? We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom. But as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Now, very important po dito yung sinabi natin na yung monitoring system ng student behavioral behavior, because upon verification of the social media account of one of the suspects, ay may nakita po tayong mga pinost na violent videos, mga pertaining to guns,
video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Sir, dun lang sa may-ari ng baril, as you said, pamangkin yung isang suspect ng isang pulis. Saan niya inilagay yung baril niya? Ba't nakuha lang ng bata? Ito pa po ang chinecheck natin, and if proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Sorry po, pinagay ko lang. Parang po, pamangkin. That's the initial information that we received. Sir, dalawa yung suspect. Isang 40, isang 50. Yes. At alin po doon ang pamangkin po ng pulis? The 14-year-old, yun po ang pamangkin. Yun ang tinitignan pa po natin. We're still verifying sa agency kung kaninong guard nila sa ibang bansa, specifically sa United States, na alam naman po natin na merong marami na pong nangyaring ganito. So we're checking on that. Sir, establish na ba kung saan sila talaga lumahan sa police? Record or lumahan? Initially, through the main gate, yun ang lumalabas na kaya nga nasa may bintana pa raw, but we'll be checking yung natin. Ongoing pa po yung investigation natin dito. So probably may time, sir. This will all be taken into consideration po. Checkin po natin lahat ng ito. Thank you, sir. Yes, sir, Alfred. Sir, bago nangyari shooting, may order na si Chief PNP na bantayan ng mga schools. Yes, if you remember, just this morning we were discussing violence in schools at nag-order po si CPNP to tighten security in our schools. And, sir, sabi mo, at least 40 spent cartridges ang nakita. Saan po galing yun, sir? Kasi kung 40, baka 20 or more ang patay kung nakutukan niya talaga. Yes, as a direct result of the guidance of our Chief PNP, the policemen in the area, yung local police was able to respond in less than 2 minutes. So they were able to immediately apprehend the 15-year-old possessing a caliber 38 at isa lang po ang naiputok niya. So nung na-recover sa kanya, may natitira pang 5 bala, if I'm not mistaken, yung 6-shooter. Now yung sa 9mm naman po, nung na-recover, meron pang natirang mga 3 bala na hindi na po niya naiputok. So we would like to think that yung, although it's not enough, di ba? One dead or one deceased is one too many. But we would like to think that with the quick response of our police, marami po tayong naisave pa dito. As a matter of fact, in the classroom, there were 40 to 50 students. So, God forbid kung ano pa po yung hindi po tayo nakapag-responde kagad. Sir, sabi niyo, 40 MB shells. Kung doon sa block, ilan po ba naman marami na yung 20? Sabi niyo po, may lahat pa natira. He changed magazine, nag-change po siya ng magazine. So, as of now, we were only able to recover 2 magazines. But we're still checking the area. Ilan po ang nag-change ng magazine? Yung 9mm po. Yung for 14 years old. Yes, yung 9mm. Pero yung unang magazine po, naubos niya yun. Most probably po, most probably. Sir, saan nakamula yung 14 years old? Nakatakas siya ng school. Tumalon po siya dun sa wall, but itinawag ng 911, the people in the area called 911, and 911 informed the police. So pag napunta naman po, nung nalaman na po na nakita siya, ay kusa po siyang pumunta sa Police Station 1 ng Tacloban City Police Office. Sumurrender na rin po siya kasi siguro fearing for his life. Sir, sorry. Clearing yung negligence on the part of the police woman kasi paano nakuha nung pamangkin niya yun? So, ano, hindi mo para kay kaso? Yung po,
yung nga, hindi properly taking care of our firearm, marami pong anong tawag dito, yung sama-sama pong kaso ang kakaharapin po ng ano natin dito. And the PNP will ensure that she will face whatever necessary na pong cases na may file sa kanya for infidelity in the custody of her own firearm. And it's a public high school na wala akong security guard, sir. But we're still checking on that. We will need to verify that information po kung meron pong security guard on duty or meron silang nakapag-hire po sila na security guard. Yes, ma'am. Security guard, tapos sa enter the next thing. So, if identify kung isang security guard, meron yung tanong ng mga bata. May negligence po ba? That is why one of the interventions that I mentioned earlier in our earlier press conference is to limit the exit and entrances of all schools to better control yung pong ingress at egress ng ating mga estudyante. Kasi yung pong una, nakapagdala ng kutsilyo, medyo mas mabilis itago yan, di ba? Pero now, firearms na po. So, we are really alarmed. And we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Sir, ito bang bigla ba? Ayaw ito yung ginawa ng statement ng mga suspect. So, sabi mo nila, Wala pa po. This is an active and ongoing investigation po and we will provide you with all the details upon completion. So, Thank you very much, sir. We will now hear the closing statement of the officer in charge, PIO. again po, sa ngalan ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartates Jr., maraming salamat po sa pagdalo niyo sa araw na ito.